Pinaunlakan pa naman kita, inunsulto mo pa ako. Yan po ang statement ni Atty. Torion, mga kababayan, matapos siyang babuyin, apak-apakan, sinigawan, binastos ni Noli de Castro, mga kababayan, sa live TV. Galit kasi si Noli de Castro, mga kababayan, dahil hindi niya matanggap etong explanation ni Atty. Torion tungkol sa rule of law. Ang sabi kasi ni Noli de Castro, mga kababayan, kung talaga daw inosente etong si Kibuloy, ay bakit hindi na lang siya mag-surrender? Ang sagot naman ni Atty. Torion, mga kababayan, na ang hindi pag-surrender ngayon ni Kibuloy ay parte pa rin ng rule of law. Katulad ng ginawa ni Lacson, ni Honasan at iba pa, na kaya ka nga kumuha ng abogado, diba, para tumulong sa'yo tungkol sa iyong kaso? Dahil sabi ni Torion, mga kababayan, ay pwede namang patunayan ni Kibuloy na inosente siya nang hindi siya sumusuko dahil unang-una wala pa pong pinal na desisyon, mga kababayan, dito sa kanilang apila tungkol dito sa pagtukoy ng probable cause. At habang pending po ito, mga kababayan, ayon mismo sa rule of law ay naiintindihan ng batas na magtago ang isang tao at hindi pa siya makukonsider na fugitive hanggat walang pinal na desisyon tungkol dito sa kanilang apila tungkol sa probable cause. Dahil sabi kasi nila, mga kababayan, bakit yung mga mahihirap o kulong agad? Kaya nga mayroon tayong mga abogado, diba? Dahil sila ang may alam sa batas, mga kababayan, na kung ikaw ang nakasuhan at alam mong inosente ka at nanganganib ang iyong buhay dahil baka kung magpakita ka ngayon ay pwede kang gurgurin, gamitin mo ang iyong mga abogado para questionin ang mga ginagawa-gawang kaso laban sa'yo. Dahil kung mapatunayan po na walang probable cause, mga kababayan, at mababasura ang kaso dahil hindi nakitaan ng probable cause, ay hindi ka haharap ng asunto. Yan po ang nangyari kina Honasan at Lacson. Majurisprudence po yan sa Korte Suprema, mga kababayan. Pero hindi po yan talaga maintindihan ni Noli de Castro, kaya binuli niya si Atty. Torion, mga kababayan. Dahil malamang minaliit ni Noli de Castro eto si Torion dahil hindi niya kilala isang abogado sa probinsya. Panoorin po natin, ha. Hindi ako mali. Hindi ako mali. Kayo mga attorney, ganyan ang asal ninyo. Makinig ho kayo. Sinigaw mo. Makinig ho kayo. Kung talagang siya ay son of God, bakit hindi sa sumulpot at ipagtanggol ang kanyang sarili at humingi siya ng pati Panginoon, mga kababayan, dinamay na ni Noli de Castro. Blessings. Pati relihiyon inonsulto. Mula sa God na siya ay pakawalan. Huwag ho kayong tuloy-tuloy magsalita dahil hindi ako makapag-question sa inyo. Ay kahit tumatawa kayo, kahit attorney kayo, pero kayo mga attorney, ganyan ang asal ninyo. Pinagtatagulan nyo kahit kriminal. Kriminal si Pastor. Hindi ko sinasabing si Pastor nga. Makinig ho kayo. Sa mga hindi po nakakapanood ng video na iyan, mga kababayan, panoorin nyo po sa previous video ko. Ilalagay ko po ang link dyan sa comment below, ha, para mapanood nyo ang full video. Pero panoorin po natin, mga kababayan, itong statement ni Atty. Torion matapos siyang bastusin ni Noli de Castro. Frustrated ako dung na-interview ako ni Brother Noli de Castro. Parang na-insulto ako at parang na inunsulto pa niya si Pastor Apollo si Kibuloy, no? Pati ang paniniwala ng ibang tao, mga kababayan, ininsulto. Sana naman hindi naman ako galit sa kanya, pero siguro na nakalimutan na lang ni Kabayan Noli de Castro na Kabayong Noli de Castro. Journalist po siya, no? Journalista pa ba ito, mga kababayan? Bias na Mag-vlogger ka na lang, Noli de Castro, para free as a bird ka na maka-express ng iyong side. Yung mga feelings niya, dapat sana kalimutan sana yung kung mag-interview. Ako ang nagpa-unlock nun, ako pang na-insulto. Busy po ang tao, mga kababayan, dahil ang daming inaasikaso nito si Atty. Torion. Binigyan talaga niya ng time ito si Noli de Castro in good faith, ha. Only to know na parang inapakan na ang kanyang pagkatao, mga kababayan, pati ang kanyang pagkaabogado. Dahil hindi maintindihan ni Noli de Castro ang rule of law. Okay lang, pogi pa rin ako. Sa tingin ko lang. Lalo tuloy ko sumikat itong si Torion, mga kababayan. Minaliit ni Noli de Castro Ngayon, mga kababayan, pumunto. Hindi ako mali. Hindi ako mali. Kayo mga attorney, ganyan ang asal ninyo. Makinig ho kayo. Kung talagang siya ay son of God, bakit hindi sa sumulpot at ipagtanggol ang kanyang sarili? Huwag ho kayong tuloy-tuloy magsalita dahil hindi ako makapag-question sa inyo. Ay kahit tumatawa kayo, kahit attorney kayo, pero kayo mga attorney, ganyan ang asal ninyo.
pinagtatagulan nyo kahit kriminal. Kriminal si Pastor. Hindi ko sinasabing si Pastor nga. Makinig ho kayo. Hindi ho ako mali. Hindi ako mali. Ano naman po ang mensahe nyo kay Attorney Torre, Attorney Torion? Attorney Torre, sa kabilang bakod mga kababayan, on the other side, mayroon po tayo palang attorney na pulis, no? Attorney Torre. Feeling attorney si Torre. Sa kanya, in return po, dahil pinag-uusapan dito, ang batas ay batas, dapat sundin ang Sabi ni Diwata, ang batas is batas. Tapos ngayon, mayroon ng mga court order, dalawa pa mga kababayan, hindi ginalang ang batas ni Diwata, General Torre. batas. So, ngayon po, sana si General Torre, sabi niya, nag-iimplementa lamang siya ng batas, no? At the very first instance, klaro na klaro. Buti na lang, akala ko hindi yun na record eh. Klaro na klaro po doon na hindi siya nakinig ng rason. Diwata eh. Diba? Bangag. Abusado mga kababayan eh. Request ako, sir. Bakit po kayo nandito? Mag-implement ng warrant. Sabi ko sa kanya, pwede po ba makita yung warrant? Pagtingin niya, wala pala siyang warrant na dala. Walang warrant. Nakalimutan pa mga kababayan at yung warrant pa niya mga kababayan is para sa ibang tao. Wala po silang search warrant, arrest warrant lang na sa Pasig pa naka-address. At yung elsewhere daw mga kababayan ay ibig sabihin nun, kung makita mo elsewhere, you have no right na pumasok na kung saang gusali para maghanap. All-encompassing yun eh. Hindi po pwede na just because you have an arrest warrant, inyo nang gawain yan na lisensya na maski anong gawain nyo, pagsira ng property na hindi naman Pati septic tank. nakarehistro po sa pangalan ng akusado. Sobra na talaga. Pati bubong mga kababayan, umakyat sa bubong, nahulog, log, ang pulis mga kababayan. Kita Sobra niyo na yun? ito. So dapat, dapat kasuhan itong si Diwata. General Torre, sabi mo, sa korte ka na magpaliwanag. Ngayon, ikaw naman ang sabihan ko sana, Sir, sa korte ka maghingi ng authority. Okay? Huwag mo gawain maski anong gagawain mo dyan kasi sigurado ako matatanggal ka dyan. Sana, Pero habang si Bangag mga kababayan ang nasa kapangyarihan, hindi yan matatanggal dahil gusto niya yung mga bangag din eh. Afterwards mga kababayan, bulok yan sa bulangguan ng si Torre. Perpetual disqualification pa yan or baka mapreso ka pa. Mapriso. Ano yan? Makulong. Diwata. Ihanda mo na ang iyong body, Diwata. Dahil sa bilibid ka, titira. Mga preso, kayo lang bahala sa diwatang ito mga kababayan. Si General Torre Diwata ha, kung makikita nyo yan sa bilibid. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.